Buti na lang may natipid pa akong pera. May pambayad na ako pang kurente. Ay. Ay. Ma, Magmula ngayon, ako na magbabudget dito sa bahay. Sa akin na dapat ipapadala ng anak ko yung budget dito sa bahay para nababudget ko ng maayos. teka lang ma. Pambayad yan sa kuryente. Binudget ko nga yung para pang grocery para may sobra. Oh, nasan yung ibang pera? Saan mo na naman dinala? Anong ibang pera ma? Lahat naman dito sa bahay napupunta. Sa laki ng pinadala niya, ito lang natira. Magkano lang to, oh? Ma, yung pinapadala ni Ren, sapat lang para dito sa gastusin sa bahay. Ako nga wag mong pinaglololo ko. Siguro kung saan ka na naman nagpunta. Kung ano-ano na naman ang binili mo. Kaya wala nang natira, oh. Mawala naman akong pinaggagastusan na iba eh. Tingnan mo, halos nga hindi na ako makabili para sa sarili ko. Ikaw talaga? Mula nang dumating ka dito sa amin talaga, nagkasira-sira na yung budget ko. Alam mo, isa pa, may sasabihin pala ako sa'yo. Mamayang gabi, doon ka na matulog sa labas, ha? Ayan ang gamit mo. Teka lang ma, bakit naman po ako sa labas matutulog? Ay, doon ka na matulog. Ito pa iba yung damit mo. Ma, may sarili naman akong kwarto eh. Hindi. Dadating yung ibang kapatid ni Ibet, yung mga anak ko. Kulang na. Wala nang paglalagyan. Wala nang pagsisiksikan kung saan mga ngatulog. Doon ka sa labas. Kung gano'n naman ma, pwede naman ako dito sa sala matulog. Ako man tutulog dyan eh. Sila nasa kwarto. Siyempre, yung mga anak ko nasa kwarto. Ilan lang ba kwarto rito? 2 lang. O, ilan yung dadating pa? 2 pa. Ito pa, ang taba-taba nito. O, paano kumasya? Ako dyan sa salas. Doon ka. Pwede naman ako sa sahig, magbabanig na lang ako. Ay, hindi na. Doon na. Masarap gumising ng maaliwalas. Tuwing makikita kita, nasakit ang utak ko. Di ba, Ibet? Oo nga naman, ma. Etong gulay, ano ba? Ipadala mo na to sa kanya. Hindi ako nagluluto, ito lang. Paano ko naman po lulutuin kung dyan lang ako sa labas? Gawin mo ng paraan, di ba natambay ka lagi dun kay Aling Bebang? Din mo ipaluto yan. Tangat kalahati din talaga to. Ang liwanag na sabi ko, doon ka matutulog. Di ko naman sinabing doon ka mangusina, doon ka tumira. Dito ka nakatira, natural, doon ka lang matutulog. O di, itong mga pinamili mo, natural sa kusina malulutuin. Ito pala. Naintindihan mo? Sige po. Tumatawag. Hello, mahal? Hello, mahal. Oh, napatawag ka. Ito, mangangamusta lang sana ako. Kamusta kayo dyan? Okay naman kami. Natanggap mo ba yung padala ko? Oo. Pinamili ko na ng mga groceries. Mabuti naman kasi magsusurprise sana ako pero sasabihin ko na lang sa'yo na uuwi na ako next week para magsama-sama tayo dyan. Akin na nga. Hello, anak. Hello, ma. Oh, ano? Ano yung naulit mo na uulinigan ko? Hindi ko lang maintindihan masyado. Uuwi ka ba? Oo, uuwi ako next week. Ibig ko sabihin yung padala mo, paano? Magpapadala ka ba bago ka pa umuwi? Oo, magpapadala ako. Ay, hindi. Ito nga sasabihin ko sa'yo. Sa pangalan ko na mo ipadala. Bakit naman sa pangalan mo? Ay, Dapat nako. ni Eden. Makukonsumi ka pag alam mo yung kwento dito sa asawa mo. Gumala ng gumala, gabing-gabi na nauwi. Pagdating, ang dami-daming shopping. Ewan ko kung saan nagpapaparty to, hindi ko alam. Ano? Oo, kaya hindi nagkakasya yung budget. Tapos wala nang ginagawa dito. Ang tamad, laging pahiga-higa lang, patulog-tulog. Nakakakonsume! Ganun ginagawa ni Eden? Oo, di ko alam kung may jowa bells na ba to o ano, di ko alam. Sige, ma. Salamat sinabi mo sa akin. Next week uuwi ako. Kaya nga. Yan sa akin. O, sige na anak, Sige mag-ingat ka dyan. Bye-bye. Hello? Ma, bakit mo naman yung sinabi? Wala naman yung katotohanan. Malapit na din yun sa katotohanan. Alam mo, talaga kahit kailan, hindi ako natuwa talaga sa'yo. Alam mo, lumabas ka na, total, ayan na rin lang naman ang mga gamit mo. Lumabas ka na. Ayusin mo na yung higaan mo doon para wala kang dahilan na hindi mo na ayos. Na talagang doon ka tutulog. Lamakad ka na nga doon. Umalis ka na nga dito sa harapan ko. Ayaw pa yata, may. Kalad ka rin ko na. Tara na. Teka lang, iba. Doon ka na sa labas. Aray ko! Teka nga lang! Kakasuka yung mukha mo. Oy! Ma, Lilinawin ko lang sa'yo, ha? Baka mapasarapan tulog mo hanggang bukas. Tanghali na tulog ka pa dyan, di pa nakakawalis ng harapan. Tapos, hindi pa nakakaluto ng agahan. Naintindihan mo? paano naman ako makakatulog ng maayos dito?
Tapos maaga mo kung papagisingin kung lagi-lagi na lang ako dito pinapatulog. 4 na araw na dito ako eh. Oh, di ba sinabi ko sa'yo, puno sila dun sa loob? Ako nga sa sopa lang natutulog, di nga ako nagre-reklamo eh. Ikaw pa? Pero ma, baka kasi magkasakit ako. Madaming lamok dito. Wow! Magkasakit! Eh di ba sa squatter ka galing, ganyan? Malamok, mabaho, mainit. Nakatikim ka lang ng aircon dun sa loob. Gusto mo na dun lagi matutulog? Kaso ma, yung ginagawa niyo sa akin, hindi na makatao. Hindi na makatarungan. Eh, paano na lang po pag nalaman to ni Renz? Ha? Ayun! Malaman ni Renz, may plano ka magsumbong? Subukan mo lang! Subukan mo! Subukan mo! Subukan mo! Naintindihan mo? Subukan mo! Maawa ka naman sa akin. Hindi ko na kaya yung ganitong sitwasyon. Alam ko mahirap lang ako, pero sana naman tratuhin mo din akong tao. Eh kung maayos-ayos ka ba namang babae na dumating dito, ha? Eh di ba ka pa? Eh ikaw, ano pakinabang ko sa'yo kung di ka papaglutuin? Wala ka talagang pakinabang. Ano pang plano mo? Ma, parang awa mo na. Kahit ngayong gabi lang. Puro kasi awa si awa si awa. Nakakakonsumi yung mukha mo talaga. Bahala ka dyan! Matulog ka dyan! At maaga kang gumising. Naintindihan mo? Titingin ka pa dyan eh. Naku anak, okay naman ang biyahe mo. Ayos naman, ma. Naano lang ako dun sa sinabi mo sa akin sa telepono, yung kay Eden. Bakit niya naman ginawa yon? Ay naku, ewan ko dyan sa asawa mo. Kahit araw-araw kong dinadaldalan para magbago, wala rin pagbabago, lalo ng palala ng palala. Tsaka laging nagimik yun, kuya. Lagi na lang may Shopee araw-araw. Nilulustay lang yung pera mo. Mahal, nakauwi ka na pala. Eden, bakit naman ganun? Anong ganun? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa, nagpapakapagod ako, tapos ganun lang yung ginagawa mo sa pera ko? Wala naman. Puro ka lustay, puro ka daw online shopping, puro ka party. Baka mamaya may lalaki ka na, ha? Wala naman akong ginagawa sa pera mo. Lahat naman nakalaan dito. Sinasabi mo sinungaling sila, mama. Friends, hindi mo alam anong nangyayari sa akin dito. Ilang araw na ako sa labas pinapatulog ni Mama. Gabi-gabi. Ito nga, nagkakasakit na ako ng dahil doon. Ano? Taas ng lagnat mo, ah. Bakit? Ma, bakit mo naman siya pinapatulog sa labas? Eh, ba't hindi ko yung patutulugin doon, ha? Napupuyat kami! Pag kumakatok siya, nagaling siya sa kung saan, na madaling araw na. Eh di, doon na lang siya matulog, hindi kami maaabala, di ba? Oo nga, kuya. Totoo naman ah. Friends, hindi yung totoo. Dito lang ako palagi sa bahay. Pinagsisilbihan sila. Sasabihin mo hindi totoo, ano? Ano palalabasin mo? Ako sinungaling? Si Beth sinungaling? Di kami Ha? sinungaling, oy. Kahit kayong pamilya ni Renz, hindi ako magsisinungaling para lang kampihan ako. Huwag ka magkapaawa, ano? Hindi sa'yo bagay. Di ko pa nga sinasabi sa'yo, nag-uwi na lalaki yan dito eh. Totoo, kuya. Nag-uwi na ng lalaki. Hindi yung totoo, Renz. Hindi ko yung magagawa sa'yo. O lahat, hindi totoo. Walang totoo sa sinabi namin. Ikaw ang bida, ganon. Man naman, bakit mo ba ako sinisiraan sa asawa ko? Sabihin mo na lang kung ayaw mo sa akin. Hindi, Sabihin mo nga yung totoo, Eden. Nag-uwi ka ba talaga ng lalaki dito? hindi ko yung magagawa, Renz. Ikaw yung mahal ko. Alam ko malaking kamalian yung kapag ginawa ko yun sa'yo. Kaya sinabi ko sa'yo noon, pag mag-aasawa ka, pipili ka nung kakilala na natin. Yung, alam mo na yung hilatsa ng pag-uugali. O Alam mo, ano ba yun? sumasakit na yung ulo ko ngayon eh. Pero mukhang mas maniniwala ako kila mama sa mga sinasabi nila. Renz, parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Anong maawa? Naawa ka ba nung nag-uwi ka ng lalaki dito? Ha? Hindi nga yung totoo. Ano, hindi totoo. Alam mo, mas mabuti lumayas ka na eh. Teka lang, lumayas ka dito sa bahay. Teka Umalis lang. ka. Pakinggan mo muna ako. Pagod. Miss? Miss? Anong ginagawa mo dyan? Ba't dyan ka natutulog? Pasensya na po ha. Bahay niyo po ba to? Oo, bahay ko. Anong ginagawa mo dito? Bakit dyan ka natutulog?
Dapat hindi ka sa kasalan natutulog ka, babae mong tao. Pinalayas po kasi ako ng asawa ko. Binrainwash po siya ng biyanan ko eh. Kaya kahit saan na lang po ako natutulog ngayon. Alam mo, miss, parehas tayo. Ganyan na ganyan din ako noon. Yung asawa ko, masyadong sunod-sunuran sa magulang niya. Kaya naiintindihan kita. Ma'am, Pero, delikado kasi dito eh. Hating gabi na, tapos andiyan ka sa kalsada. Gusto mo ba, makituloy mo na sa bahay ko? ma'am, nakakahiya naman po. Huwag na po siguro. Ako lang naman mag-isa dyan, huwag ka na mahiya. Tsaka alam ko naman hindi ka gagawa ng masama eh. Tama, di ba? Opo. O tara na, kasi baka mamaya kung sino makakita sa'yo dito at kung ano pang gawin sa'yo, pumasok na tayo. Salamat po ah. Nanghihina Tulungan po na. kasi ako eh. Ala, Ilang araw na po kasi akong... nilalagnat ka. Tara na, tulungan kita tumayo. Sige. Diyos ko po. Ay. Uy, Eden, congrats sa ating dalawa. Hindi mo naman sinabi, may hidden talent ka pala dyan. Eh, ang galing-galing mo. Ang totoo niyan kasi, may napag-aralan naman ako. Kaso nga lang, yung asawa ko, ayaw akong pag-applyin, pagtrabahuin sa mga company kagaya nito. Dahil gusto niya, alagaan ko yung nanay niya habang nasa iba siyang bansa. Kaya naman pala, sayang, hindi ka niya binigyan ng chance makapagtrabaho. Eh, ang galing-galing mo kaya. Pero salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo, walang direksyon yung buhay ko. Ako, wala yun. Eh, ikaw nga yung naging blessing ko eh. Nako, kung di kita nakilala, baka hindi lumago tong business ko ng ganito. Kaya maraming salamat talaga sa'yo. Salamat din sa'yo and congrats sa ating dalawa. Congrats! Mag-celebrate tayo, ha? Oh, sure. Ano, gusto mo ngayon na? O tara, ngayon na. Naka-outfit pa ako, oh. Wow ha, ready. Ready. Eden, nabalitaan namin, ikaw na pala bossing dito sa POTG Enterprises. Pumunta kami dito ni Yvette para humingi ng tulong sa'yo. Ikaw naman talaga ang asawa ng anak ko Kanino pa ba kami lalapit? Di kundi sa'yo. Teka lang po, parang siya doon muna po ata makapal ang mukha natin para lumapit dito. Hiwalay naman na sila ng anak niyo, di ba po? Oo, pero balibalik ta rin man ang mundo, kasal sila. Siya pa rin ang legal na asawa. Kaya, natural lang na lapitan namin siya. Tsaka, responsibilidad pa rin niya kami. Hindi pwedeng hindi. Wait lang. Anong responsibilidad ko kayo? Alam kong mama kita kasi pinakasalan ko yung anak mo. Pero, hindi tayo talaga magkadugo. Siguro okay pa kung tutulungan ko yung asawa ko. Kaso, malaki din yung atraso niya sa akin. Isa pa nga, bakit nga ba? Nasaan ba si Renz? Di sumama na sa ibang babae. Tapos yung babae, saksakan ng kupal. Ayaw kami bigyan kahit ano, ayaw ibigay. Kaya nga buti ka pa nga, namimigay ka dati. Alam mo yung tawag doon? Karma. O ayan, dahil sa paniniwala ni Renz sa inyo, pati siya nadamay sa karma niyo. Wala akong magagawa. Yan yung tadhana niyo. Kaya, pasensya na. Wala akong maitutulong sa inyo, wala akong maiaabot kahit piso. Uy, di pwede yan. Kahit konti, bigyan mo naman kami. Bakit yung pinalayas niyo ko? Pinabaunan niyo ba ako ng piso? Di ba hindi? Di ba wala? Tama lang palang pinilayas kita, saksakan ka pala ng damot Alam mo, ididemanda kita. Karapatan namin yung yaman mo. Legal kayo mag-asawa. Di mo naintindihan yon? Totoo yan. San banda? O sige, magdemandahan tayo. Tingnan ko kung saan kayo aabot. Kasi may magaling akong abogado. 1, 2, 3, hanggang 10. Saksakan ng yabang. Pinabalik ko lang kung ano yung ginawa niyo sa akin. Kaya pwede ba? Umalis na kayo. Umalis na po kayo bago pa po kami tumawag ng guard at ipakalagkad namin kayo sa labas. Alis na po. Pakialamera din to no? Tara na nga! Ano po? Kung kamag-anak ng pamilya ng asawa mo, ex-husband mo, hindi ko alam kung sino mahuhugot ng kapal ng mukha.